eto pong si Congressman Ace Barbers ay hinamon etong si Trixie, si Roque at saka itong si Jason sa na kung saan mga kababayan ay magpakita at ilabas daw ang tapang sa House of Representative mga kababayan or dyan po sa TRICOM. Kasi nga naman kung makikita nyo, di ba nagkaroon ng kanya-kanya mga pahayag kanina yung mga vlogger mga kababayan na hindi po sumipot sa patawag ng TRICOM. At dahil dyan mga kababayan, naging maanghang yung kanilang mga pahayag bawat isa katulad ni Jonathan Morales. Ngayon, may hamon mga kababayan, etong si Congressman Barber sa kanila. Katulad ni Harry Roque, akala mo kung titingnan nyo si Harry Roque, napakatapang mga kababayan. Pero pagka pinatatawag dito at pina-attend, wala namang lakas ng loob para harapin etong mga imbitasyon ng TRICOM mga kababayan. Kaya nga kung talaga matatapang sila at para sila sa taong bayan, sa mga kababayang Pilipino natin, bakit hindi sila humarap dito? At dito nila ilabas yung kanilang mga tapang. So ito, pakinggan po natin mga kababayan. Ikini-credit natin to kay Pinas News. Kanya po yan, hindi po yan natin. Gagawan lamang po natin ng reaction video. I-play na po natin. Kinakartail daw, sinusuppress daw namin. Yung attorney Trixie, vlogger din yon, di ba? She should know better. Abogado siya eh. Meron pa isa, si attorney Harry Roque. Isang laos na dating TV anchor. Laos na yun eh. Ngayon, naghahanap ng pagkakitaan siguro. Sobra yung yabang nito mga to. Mayabang nga sa post eh. But when you ask them to come here and share your ideas here, they don't want. Sa TV, dadaan yan sa isang masusing editing, no? Ganun din naman sa dyaryo, no? Pero sa social media kasi walang nag-e-edit eh. Kahit nga mismo yung, halimbawa, yung nakikita yung billboard sa EDSA, diba? Yan, they are bound by certain rules, diba? Ano yung ilalagay mo doon. Pero yung mga fake news peddlers, pwede ba sila maglagay ng billboard sa EDSA, yung kanilang pinost na fake? Hindi. Kasi they know that they will be censored by the regulatory body regulating yung mga paggamit ng mga billboards. Kaya talagang kinakailangan talagang magkaroon tayo ng isang polisiya. Yung nananawagan ngayon dito sa social media na sinasabi na hanggang ngayon, wala nga, nagpe-presscon nga yata sila. Sabi dito, wait lang, basahin natin. May mga sablay po kayo host regarding dyan sa West Philippine Sea at saka sa South China Sea. Di ba sinasabi ko nga sa inyo, may South China Sea naman nga talaga. Pero sa batas mga kababayan, sa International Court, tayo yung kinikilalang may-ari niyan. Wait, search natin. Tribunal na, eto. Alam ko kasi, yan July 12. Napakaliwanag naman mga kababayan. Basahin natin mga kababayan kasi baka sabihin ng iba, fake news tayo. Eto, napakaliwanag. Summary na lang. Sabi dito, on July 12, 2016, ito, singit ko lang mga kababayan kasi may nag-comment eh. Sabi dito mga kababayan, on July 12, 2016, the Arbitral Tribunal adjudicating the Philippines case against China in the South China Sea ruled overwhelmingly in favor of the Philippines, determining the major elements of China's claim, including its 9-line recent land reclamation activities and other activities in Philippine water were unlawful, predictable, China redacted negative mga kababayan. So ibig sabihin, kung titingnan nyo dito, noong July 12, 2016, tayo yung kinikilala na nanalo po dyan mga kababayan laban po sa China. Doon po sa West Philippine Sea. Napakaliwanag naman eh. I-search nyo lamang po Arbitral Tribunal ruling. Lalabas po dyan, July 12, 2016, na ipanalo natin yung kasong isinampa mga kababayan ng administrasyon ni Pinoy sa The Hague, Netherlands. Diba mga kababayan? So ngayon, paliwanag naman sa international, tayo yung kinikilala. Sa batas, may dokumento tayo na magpapatunay na atin yung West Philippine Sea na ipanalo natin yan at inilaban yan ng dating presidenteng si Pinoy. So ngayon, punta naman po tayo dito, balik tayo dito. Sinagot ko lang yung tanong. At sinasabing
ano daw, freedom of speech. May abogada dyan eh. Sinasabi, freedom of speech. Kinakartail daw, sinusuppress daw namin. Yung attorney Trixie Vlogger din yon, di ba? She should know better. Abogada siya eh. Meron pa isa, si attorney Harry Roque. No, meron daw suppression of information highway. I don't know kung saan galing yun. Pero my point being is that we're not suppressing anything here. Kaya nga ho kayo nandirito because we want to consult you para magkaroon tayo ng polisiya. Tama. Isang regulatory framework. Ngayon, dahil hindi sila nagpunta rito, Tsaka kita nyo naman mga kababayan, eto bang si Ma'am Malutikia, kita nyo ba ginipit ng kamera? Ginipit ng TRICOM? Hindi mga kababayan. Si Models of Manila, kita nyo ba ginipit ng kamera? Ginipit ng TRICOM? Hindi rin mga kababayan. Eto lang kasing si Attorney Enzo Recto mga kababayan, talagang nakaukit na sa utak ni Congressman Marcoleta mga kababayan na talagang magkakaharap sila doon. Kasi nga, baka di umano, si Congressman Marcoleta ang nag-request na imbitahan din etong si Attorney Enzo mga kababayan. Kaya nagkaroon talaga ng tensyon sa pagitan nilang dalawa. Ano po, so ngayon kung titingnan po natin dito naman sa mismong pagdinig, hindi naman po nagipit at hindi naman inabuso mga kababayan, inipit yung karapatan noong mga vlogger bagkos pinakinggan pa nga yung mga hinanain mga kababayan na sinasabi ng mga vlogger na naimbitahan po dito. Ang problema nga lang kasi dun sa iba, walang paninindigan doon sa kanilang mga salitang binibitawan. Hindi nila kayang tayuan at tindigan kapag ka naandya na yung mismong tanungan mga kababayan ng mga taong sinisiraan nila. Ano po, ipagpatuloy pa natin. at nandun sila sa labas, tinitira kami sa kanilang social media, sa mga vlogs nila, that only tells us something. Di ba? Bakit takot kayo rito na magbigay ng inyong idea para magkaroon tayo kasi ayaw nyo magpa-regulate so that you can continue with what you're doing even though that you know na ito ay illegal? You're crossing the border of being libelous and not, 'di ba? So bakit ganun? 'Di ba? Ngayon, they create an impression among their followers na kami ay nangingitil ng kanilang karapatan. Wala ho kaming ginagawang ganun dito. Wag ho kayo magpapabudol dyan sa mga budolerong yan. Oh, Marami tama. hong nambubudol na vlogs. Wag kayong follow. Saka napakasarap pa nga ng buhay nyo pag naimbitahan kayo dito sa kamera. Libre pa yung pagkain nyo, tapos kayo lang yung ayaw umattend. Tapos pagka hindi na nga kayo umattend, kayo pa yung may mga ganang manira. Ano po sa ginagawang investigasyon ng TRICOM. Anyway, pagpatuloy pa natin. Nang follow sa kanila dahil pinagkakakitaan ho kayo niyan. Oh, tama. Kawawa ho kayo. Yung pong nagbibigay ng mga stars, yung mga vloggers na nanghihingi ng stars, wag ho kayong magbibigay ng mga stars dyan. Dahil ginagawa ho nila yan, kunyari in the guise of you supporting their contents so that they can produce more contents, pero kumikita po yung mga yan, binubudol lang ho kayo niyan. Wag ho kayong magpapaloko dahil yung pera nyo ginagamit po nila. Yung mga magsasagawa dyan ng rally, may paralel may pamimul-mimul malware pa. Tapos ang ending, manghihingi di umano ng donasyon. Huwag kayo magpapabudol dyan. So, again, Mr. Chairman, I want to know also, where does NTC come into play here? Nasaan ho ang NTC dito sa buong kwento ng fake news, ng social media, ng vlogging? Saan ho tayo dito, NTC? Good evening, Mr. Chair. On the part of NTC, we rely on the opinion of the Office of the Solicitor General, acting as our statutory counsel. Eto doon sa mga DDSet kasi, especially yung mga vlogger ni Digong, dapat kasi nag-hire kayo ng katulad namin mga kababayan, si Mark Ramos, ako, katulad namin, meron kami mga researchers, may mga researcher kami sa mga kababayan na talagang pagka may isang balita akong hindi maintindihan, nagpapahanap pa ako ng mga another article mga kababayan para mas maintindihan po natin. At kung hindi ko pa mas maintindihan at malalim yung balita, kung mapapansin nyo ang ginagawa natin, tinatranslate na lang natin siya sa Tagalog para mas maintindihan pa natin
ng lubusan, ika nga mga kababayan. And then meron din kami mga editor para nang sa ganun kahit papaano nasasala mga kababayan yung mga balita bago nyo mapanood. So ngayon kung titingnan po natin mga kababayan sa kanila kasi siguro wala silang ganun. Pero mga kababayan mahirap kasi pag wala kang researcher talagang pagka fake news yung ilalabas mo, fake news talaga. Wala kang backup man lang na pagkukunan ng balita at wala ka man lang resibo dun sa mga pinapakitang balita noong mga vlogger na talagang ang intensyon ay manira. Kasi mga kababayan, mahirap talagang mag-vlog kung wala kang maipapakita na resibo man lang. Or kung may magtatanong sa'yo sa comment section mo, wala kang mahuhugot na pwedeng isagot. Mga kababayan, katulad ng ginagawa natin, pag may biglaan kayong tanong, meron tayong nahuhugot agad. Kasi nga mga kababayan, nababasa natin, and then may mga bala na agad tayo sa mga pwede nyong itanong. Kaya nga mga kababayan, mahirap kasi pag walang researcher, yung isang vlogger at pag wala ding nagpapayo kung tama ba yung ibinablog niya or mali. Ano po yan kasi mahirap mga kababayan. Siguro sa mga vlogger ni Digong walang ganon. Kasi nga intentionally yung paninira po nila sa ating gobyerno. Ano po, ipagpatuloy pa natin. That Statutory Council, where the Solicitor General concluded that while the power to issue order to restrict, block access, or delete libelous online posts remain with the courts, Remain with the courts, yeah. it should be supported by a judicial warrant. And therefore, NTC cannot take down these. Okay. But are you monitoring all this? Assuming somebody asks for materials or maybe perhaps evidence from your end, can you provide that? When a complaint is filed, we refer to the telcos for the preservation of content, and we also refer it to law enforcement agencies. Kasi ako, I was being accused of being a drug lord daw eh. But when you look at the whole story, ang kwento, yung sasakyan na nahuli somewhere in Leyte ay dumaan lang sa Surigao. Dahil ako'y taga Surigao, ako na raw yung drug lord. And they create the story. Ang narrative nila is that the vehicle that was used to transport these drugs is owned by me and driven by my brother. So they painted. Ito kasi mga kababayan, yung kwento na yan, nagmula yan dun sa isang TikToker. Nakalimutan ko na lang yung pangalan mga kababayan. Na kung saan yung sasakyan nga naman, dumaan lang sa Surigao mga kababayan, at taga doon, itong si Congressman Barbers, ikinonekta yung kapatid niya doon po sa nahuling sasakyan na naglalaman po di umano ng kontrabando ng ipinagbabawal na bato mga kababayan. Ganun kakitid ang utak niyang mga DD-shit na yan, hindi ko nilalahat. Ano po, ipagpatuloy pa natin. A picture of me and my brother being involved in drugs. Yan, nakakatawa yun eh. Dahil sa amin, wala naman naniniwala eh. Di ba? Merong iilan siguro na naniniwala. But my point being is that because this post was made by someone, perhaps our political opponent, yun lang naman kasi ang pwede niyang gawin para manalo eh. So, kumalat, no? At isinare naman ito ng mga kung sino-sinong vlogger. No, ngayon, when ABS-CBN issued a fact-check report and Rappler issued the same fact-check report saying it's false, it's not true, meron pa rin mga tatanga-tangang mga vlogger na patuloy pa rin nilalabas, pinupost ito. Meron dyan, yung isang laos na dating TV anchor. Laos na yun eh. Si Jason Sa. Ngayon, naghanap ng pagkakitaan siguro. Di ba? And hoping and expecting that he will garner X amount of engagement so that he can monetize. Perhaps, no? Yun ang tingin ko. Hindi pa yata nakontento sa bayad ng mga narco vloggers at saka mga pogo operators eh. My point, again, is that because this happened, my personal experience, Kasi tingnan nyo mga kababayan ikaw ba naman, pagbayad ka talaga ng 1 million per month, mga kababayan, talagang kakailanganin mo magtrabaho. Yung mga tumitira dun sa nagbabayad sa'yo, talagang dapat siraan mo yon
tirahin mo yon kahit na walang basihan yung mga video na ipinapakalat mo or yung mga impormasyon na ipinapakalat mo, talagang ipapakalat mo pa rin yan. Kasi nga, kung bayad ka ng 1 million pesos, gagawin mo talaga yung trabaho mo, yung part mo, para hindi maputol yung bayad sa'yo kada buwan na ganun yung amount. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Di umano Wala, kaya sabi ko nga, wala naman naniniwala no, doon sa aking mga pinagsisilbihan, sa aking mga constituents. Ano, in spite of the fact that there were already reports saying that these are false statements, false news, or fake news, they kept on spreading and spreading and spreading. Diba? Sabi nga kanina, di ba, we cannot be onion skinned. Yun lang. But there must be a way for this kinds of behavior to be checked. And the only way we can do that in the social media is when we come up with a regulatory policy. That's why I'm also proposing that the social media platforms, dapat kumuha sila ng prangkisa sa Kongreso. That's Dapat correct, Your kumuha Honor. sila ng prangkisa so that they will toe the line and they will be disciplined. Kasi ngayon, pinapabayaan lang nila Di ba? Yes, Your Wow. Honor, and we can regulate in that And case. because may prangkisa sila, NTC now can regulate. That's correct, Your Honor. And Ay, may sis Barrieto, may galab shoutout Thank you sa panonood. do you agree that we should demand or compel them to seek franchise from Congress, Attorney? We agree, Your Honor. And let me ask, see, we have ano. So, yun lang ang punto natin doon, Mr. Chairman. Nakakalungkot isipin kasi nung tiningnan ko kung ilan na yung nakakita, ang dami na 100,000 na yung nakakita nung post Oh. Ngayon, yung comments, nakakatawa lalo yung comments. When they post it, no, there's this vlogger na siguro wala rin pagkakakitaan ito, banat lang ito ng banat, pasiga-siga rin ito, siguro, naghahanap din ng engagement. Di ba? Naghahanap din ng engagement. Hindi pa rin nakontento sa bayad sa kanya. Now, he kept on spreading and spreading this fake news. So the only recourse in running after these kinds of people who abuse the social media is for us to pass a law. Saka mga kababayan, masyado kasi nilang naaabuso yung kanilang kapangyarihan. Alam niyo kung tutusin, makapangyarihan naman nga talaga. Sa panahong ito ngayon, makapangyarihan talaga yung mga vlogger kasi nga marami mga nanonood na tao, may mga nakakakitang tao at sinusundan ng mga tao, pero dapat talaga maging responsable din mga kababayan sa paggamit ng mga social media account. Iwasan yung pagpapakalat ng fake news mga kababayan. Katulad nga naman yung ginawa sa dito kay Congressman Barbers na kung saan ikinonekta, dumaan lang nga yung sasakyan sa kanila, ikinonekta pa sila mga kababayan doon sa sasakyan na nahulihan ng kontrabando na kung saan pati yung kapatid niyang nananahimik mga kababayan, ikinonekta din. Kaya nga kung titingnan po natin, dapat talaga maging responsable yung mga vlogger sa paglalabas ng kanilang mga content. Dahil nga mga kababayan, katulad niyan, yung mga vlogger mismo na inimbitahan, hindi kayang tindigan yung kanilang mga sinasabi. So paano pa sila titindig para magsalita at ipaunawa yung mga nagaganap na isyu sa ating bansa kung mismong yung salitang binibitawan po nila ay hindi nila kayang tindigan kapag ka naandi dito na sa point mga kababayan na itinatanong na sa kanila. Papaniwalaan nyo pa rin ba yung mga ganyang klase ng vlogger na walang paninindigan para idepensa yung kanilang mga salitang binibitawan? Diba, ipagpatuloy pa natin. Kasi kung hindi, patuloy ang ganyan. Ang nakakalungkot, especially for a public official who is running for an office, a public office. Kunyari, kagaya kanina kay Ay, Ma'am Janelle, shoutout Ma'am Dolly Babes, mega love shoutout Kay Chris Angel, mega love shoutout at saka kay Che. Senator Marcoleta. Pag nasiraan siya na nasiraan, it may affect his winnability. Because may naniwala Kapag mayroong naniwala. No? So, ngayon, dun sa mga vloggers na imbis na pumunta dito, magpahayag ng kanilang mga punto de vista, o makadagdag man lang, makaambag man lang kayo sa paggawa ng batas dito, patungkol dyan sa inyong industriyang social media, hindi nyo ginawa, bagkus kayo ay nagpunta sa Supreme Court para magreklamo sa TRICOM. Yun, and they do this with bravado,
Sobra, di ba? Sobra yung yabang nito mga to. Mayabang nga sa post eh. But when Ah. you ask them to come here and share your ideas here, they don't want. Titingnan natin mga kababayan ang yabang nitong si Jonathan Morales kasi gustong-gusto daw talaga makaharap ni Jonathan Morales mga kababayan eto mga kongresista at sasampalin daw po niya mga kababayan ng katotohanan eto daw po mga kongresistang ito wala daw siyang pakialam kung siya ay ipakulong mga kababayan pero isa lamang daw po yung gagawin niya kakalad ka rin niya mga kababayan etong mga senador yan yung sabi sa katotohanan. Ano po, yan yung sabi ni Jonathan Morales. So titingnan natin mga kababayan kung kaya niyang idepensa yung kanyang kayabangan kapag nagkaroon ng second hearing. Kasi ang pagkakaalam ko, may mga show cause order na etong mga ito. So makikita natin ang yabang ni Jonathan Morales. Ano po, ipagpatuloy pa natin. So, I'm glad that NTC has agreed with the position of this representation. Ngayon, doon naman po sa atin sa law enforcement, NBI and sa PNP. No? At naiintindihan mo namin yung dilemma ninyo eh. Di ba? Yung dilemma that one, you cannot even subpoena a probable suspect at the moment. But following the doctrine of in flagrante delicto as espoused by Congresswoman Jinky Luistro, palagay ko meron na kayong legal na basihan. So maybe you can explore that. That's a good issue that you can study so that your job will become easy. Marami may naninira, wala na ngang respeto di ba? They call names. They call us names. Tapos ang mabigat, yung nananawagan ng kaguluhan sa bayan. Si Dado. Di ba? Kayo bilang law enforcers, naiintindihan nyo na ito ay isang malaking Dapat mga kababayan dapat imbitahan din ng TRICOM etong si Dado Clemente. Kasi mga kababayan siya lang naman yung mainit na nananawagan ng kaguluhan laban po sa gobyerno. Siya yung humihikayat sa mga kababayang Pilipino po natin na mag-aklas at labanan ang gobyerno ni PBBM at siya po yung halos araw-araw na lang na nagmumura at binabalahura ang ating gobyerno. Kaya dapat talaga mga kababayan, ipatawag din itong si Dado Clemente. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Ano to, yung nga nananawagan ng kudita ngayon, hindi na ngayon makita di ba? Nung una, nung hindi siya pinapansin, ang tapang-tapang niya. Ngayon, when the authorities wanted to Si Dado Clemente yon. implement what the law says, nagtatago na ito. So, Mr. Chair, gusto ko pa sana ng abaan, but I promise to you, 1 minute and 30 seconds lang. Actually, 15 minutes ka na. So, brother. and Okay. I'm sure this is not the first and the last hearing, no? Actually, meron pa tayong next hearing next week. Yes, Congressman Akop. I will yield the balance of my time to Congressman Akop. Thank you. Salamat naman sa nahiya ka. Congressman Akop, please. Mr. Chair, may I know if we have invited representatives from BIR and AMLAC? BIR? And AMLAC? We haven't invited them yet because actually we have given this time to the first 40 bloggers, no? Na nakita natin according sa CICC that have contents that are meron silang misinformation, disinformation, and malinformation content. That's the reason why we invited them first. But marami pa po tayong imbitahan, Mr. Chair, that we invite representatives from BIR and AMLAC in the next scheduled hearing. Okay, we will do that, Chairman Akop. So, Comsec, you are directed to invite the BIR and the AMLAC as well. Ayan mga kababayan, cut na natin dyan. So kung mapapakinggan nyo naman, yung sinabi dito ni Congressman Barbers na yung mga vloggers na matatapang lang sa kanilang mga social media account pero kapag pinatawag nyo, tinanong, mga walang paninindigan sa kanilang mga binibitawang salita katulad nitong si Jason dito daw si Attorney Trixie Cruz Angeles, mga kababayan, abogado pa man din daw at katulad din mga kababayan nung isa pa na tinutukoy dito, si Harry Roque. Ano po, katulad din itong si Harry Roque na kung saan mga matatapang kapag nagpo-post mga kababayan pero
kapag ka pinatawag na, hindi na nila kayang depensahan yung kanilang mga salitang binibitawan. Kaya nga doon sa mga kababayang Pilipino natin, sana next time, bago kayo manood ng mga vlogger, piliin yung mabuti, yung mga vlogger na totoo talaga yung sinasabi at talagang may basihan, mga kababayan, sa kanilang sinasabi. Kapag ka yung vlogger ay nagkikwento lang at walang pinapakita sa inyo na mga katulad nito, na mga katulad niyan, mga kababayan, eh mahirap po yan. Ano po, mahirap po yung paniwalaan. Kailangan kahit papaano, may source yung vlogger, lalo na kung matindi yung accusation, mga kababayan. Kailangan meron po siyang maipakita sa inyo na resibo kasi kapag ka wala, mga kababayan, mahirap po yan kasi baka isang araw makita nyo na lamang, eh pinapatawag na ng kamera. Ano po, kasi nga, ang pinag-uusapan kasi dito, mga kababayan, yung paglaganap ng misinformation at saka fake news dito sa ating bansa. So kung yung mga vlogger na pinatawag at hindi umattend, eh doon pa lang makikita nyo na parang sila na nagsasabi sa kanilang sarili na sila ay guilty kaya natatakot sila na umattend at harapin, mga kababayan, ng patawag ng TRICOM. Kaya nga doon sa mga kababayan Pilipino po natin, lalo na at laganap na ngayon ng fake news, misinformation, disinformation, mga kababayan, maging matalino po tayo sa pakikinig. Ano po, at doon sa mga kababayan Pilipino po natin, piliin natin yung mga vlogger na hindi kayo dadalhin sa masama, mga kababayan, bagkos ipapaunawa sa inyo yung mga issue na dapat ay nalalaman po ninyo.